Leadership isn't just about giving orders, it is also about inspiring change. A transformational leader doesn't just manage people, they ignite purpose. Unlike transactional leaders, they build vision, empower others, and create lasting impact. The way leaders speak can make or break a team. Words of encouragement fuel resilience, while clear direction turns confusion into action. When times are tough, real leaders lift others up. Nehemiah led with strategy. Paul led with mentorship. Moses led with faith. Their leadership transformed nations. But what about us? Are we leading with wisdom, courage, and purpose? How will you use your leadership to create impact today? Have your leadership wired for impact, only here on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, good morning once again. And atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning, atong makauban, atong mabikon, dasig. Siyempre, gwapong District Pastor sa Metro Cagayan. Ulalain, Pastor Fred Detsos. Pastor, good morning. Good morning sa inyong tanan o sa atong mga viewers, tibuok, kalibutan, o din sa lokal sa Cagayan de Oro. Salamat, Pastor. Dagan yung kaing pasalamat yan, Pastor. No? Anytime. Nagtawag ko sa iya. Sa gabi ito akong permiro request. Di daw siya pwede. Hapon. Pag gabi, Pastor, di pwede. Ugma na kasbuntag, Pastor. Wagi ka. Way lusot. Basta si Char matawag, Pastor, maglisod ka. Maglisod pagbalibat sa iya. But thank you so much, Pastor, for always giving your time and your expertise and sharing your insights diri sa atong panimbe sa Kabuntagon World. Pastor, atong tema for this Sabbath is leadership wired for impact. Ganan kay kuwing kay wired for impact. Dili lang kay siya nga murag leader lang nga wala lay klaro, wala kumbaga hilom ra kay ba na may uban nga hilom pero naiagi. Kana bang waag yun kay ma-feel nga leader dito. Pastor, unsay makapahimo sa usa ka leader nga matawag nato siya transformational leader, unsaon niya nga maka-create og difference sa usa ka organization? Okay. Ang atong topic karon nindot magid kay Ma'am Noy imo maning gipadaladaan sa kuha. So akong gitaw tan-aw, duha man gud transformational og transactional. From the word transform og transactional. Now when we talk about transformational, kana siya nga klase nga leadership, inspire, motivates people nga muhimo siya sa iyang himuon nga happy siya. So iyang i-motivate. Now kining pikas, kining transactional, basta lang nag-operate siya sa system nga na-reward og punishment. So ang transactional, okay, do this and I will give you that. Murag ero. Yes. Pero ang transformational, nindot kay siya kay mo encourage sa tao, mo motivate sa tao nga mohimo ana tungod kay ang motivation sa usa ka leader nindot kay ngadto sa ilaha. So kumbaga kung transformational leader ka, you have an advocacy and you bring those people with you to that advocacy, to that vision. Yes. Pero kung transactional lang, buhaton na nato ni for the sake of making it. Although stable siya pero ang transformational man god mo lead na siya ngadto sa gitawag og kanang ang tao mohimo tungod kay ang iyang leader maayo kay pagka-motivate ngadto sa iya. Wala may kahadlok ba? Dili bitaw nga naghimo ka nga dunay kahadlok, dunay kabalaka, dunay mga pagdaduha. Kay ngano man ang imong leader gimotivate man ka nga mohimo og maayo. Pastor, pagsulti sa usa ka leader ngadto sa iyang membro nga mahimo nga mulambo ang iyang membro og makatabang diha sa kalisod nga. Okay, kini man gud ang usa ka leader kinahanglan musulti ka nga dunay ka ng pagpadasig uban sa pagampo sa Ginoo. Kay kun usa ka leader nga dunay lang ka isog, dunay kay kasuko, dunay kay kalagot, murag ang imong mga sumusunod, ang imong mga followers dili kay happy mo trabaho. Pero kung ikaw usa ka klase nga leader nga nagtan-aw ka og unsay maayo in the future, kanang ang mga tao, ang imong mga ginsakupan, ang imong followers happy nga muhimo tungod kang ilang leader maayo mo motivate ngadto sa ila. So kumbaga, Pastor, when you are a leader, you also need to communicate your vision. Yes. Kay usahay kanang people wouldn't agree or wouldn't follow or wouldn't do their job kung wala sila kabalo asa paingon. Yes, tinod na siya. Kaya so man nimo paghimo kung asa ang direction sa inyo nga program o trabaho niini kun yung leader wala siya sakto nga
plano sa future, di ba? So sa may imong himo, sa may imong sundon. Pero gwapo niya pagka-motivate ang tao, gwapo niya pagka-inspire, o sa mga plano, dalo na sa mga tao. O silang tanan happy. So kumbaga murag driver. Yes. Musakay ka, asa mo tapaingon. Dili lang kay musulti ka, dapat imong buhaton. Yeah. Sa mga author nag-ingon, if you are a leader, you know the way, you goes the way, and show the way. So imong ipakita nimo, una ka, ug imong buhaton. Grabe Dili ka. pa may ng leader nga sige pangasaba pod. Ang leader siguro, di magin may magsig pangasaba. Siguro doon ay Pero partly na ay- partly, kay lisod man sa kayo og magsigira kagatawa parehas. So mo po nimo pagtuo sa imong mga sakop, di ba? Pero kanang pangasaba nga nailab, pastor. Namo pangasaba nga way gugma. Kanang pangasaba nga walay gugma makadiscourage sa imong tao. Pero doon na kay pangasaba nga kanang pangasaba nga maka-encourage sa imong paghimog maayo, di sakto na siya. Dili siguro tawag ko na tong pangasaba kun dili. May. Oh, may. Mag-may. Pangasaba mo balita agi pangasabaan sila murag doon ay paminaw. Pero gitagaan sila reminders and encouragement, okay na siya. Especially if you just talk to the person in private, not in public. Yes. Oo. Okay na siya kalabanan. Kung doon na kay kuan, patawag nimo sa private. Kung imo sa istoryan sa kadaghanan, Maulawan. maluya to. Imbes nga ganahan pa siya mohimo, Yeah. dili na kay marumag na ulam. And actually, it is biblical. So Yes. talk to the person, dili nga ipambalita nimo sa uban. Kanang Pastor, pangasaba ba moingon lang dako ra na imong tiyan. Marag di na po na. Oh, di na po. Agawa siguro kung tinuod gyud. Oh. Kaya bang, ganako bisan lang. tinuod, di- Wala kay gibuhat. Magina ba? Tapulan kang dako. Utan kan dako. Di pa na siya maayo. Mura na kag-istorya imong anak. Oh. Pero kung man mo sa trabaho, kailangan be professional. Pero pagkahuman, okay naman, pasaylo ako. Pasaylo ako. Anak ko, Pero dami siya sundan daw. Dami sa sbitan. Pastor, what can we learn from the leadership of Moses? Okay, ang leadership ni Moses with the patience and faith. Naaragod si Moses nag-lead sa Israelites. Kung wa siya pailob adto, kung wa siya Ay, pagtuo. dagang kay bagulbulan. Pero naaragod unsay pagbagot-bot sa mga tao nasuko na sa iya ha. Ya, bisag nakita ni nila ang daghang achievements, daghang miracles. Yes. Bagut-butan. Klaro gid kaya ang mga miracles gipakita sa Ginoo. Pero unsay nitabo sa mga Mga tao nga iyang gidala. Bagulbulan. Grabe bagot-bot nasuko ngadto kaniya. Kung si Moses walay pasensya o walay pagtuo, wala na, gipamunalan to. Ibiyaan. Mo na, pastor, nga, ma-realize na to no, nga okay ra asawa magsige bagulbul. Normal lang, no? Okay, sa una, bagulbulan mo Israelan. Dili ka masuko. Pariyara siya. mo Israeliano sa una. Ako nakaanto man ko ng dapita 2 times naman, no? Nakaingon po siguro ko nga kung sa akong time po siguro, Magbugot-but kaya po ka. po siguro tawag, Init. kan dito hayahay. Nagbaklay mo perting inita. Init Uy, kayo. pagkaon niya, grabe na pa'y kaaway nagsunod. Pero ang kuwan ato, pastor, ang miracle ato, klaro man jud kayo. O naata atong panahon na nakita atong milagro sa Ginoo nga makita ginato. Pero ako na-realize, no, ang tao, kung permi niya ma-experience, di na ma-appreciate. Correct. Di ba, Pastor? Yes. Kung permi katagaan, di na ka maka-appreciate. Kaysa tagsa? O, siguro ato nga time, I think it's human nature nga, kung permi ni mo ma-experience, you cannot really appreciate and see Correct. what good does it bring to you. Kay permi man ma-experience ang panalangin o ang kuan, ang milagro sa Ginoo. Kita nila, So, murag, kita mabati, it has become normal and Normal na common. sila. So, Pero murag- lahi ng mga sponsor nga, sige hatag. salamat, sir. Salamat, salamat. Appreciate ito na pirmi ng mga sponsor. Yes, all the time. Kaya dili man po permanente nga daily. Oh. Di- Kato, daily magkita ilaha po. Oh, daily man gud to nga ang sustenance sa Ginoo ba O kato lang na. milagro nga, pagtabok nila sa dagat nga gipikas. Grabe na to. Oh, grabe na to. Kagang Paul, Pastor, what can we learn from him? Ang Paul, imo makita nga pinaagi si influence og mentoring, di ba? So si Paul, yang nakita si Timothy, yang gi-encourage, yang gi-mentor nga mahimong maayo nga leader. So si Paul, usa na siya ka maayo nga gitag og transformational leader. Kaya yang gipakita nga mo-empower siya sa mga tao nga mahimong maayo nga pangulo sa umalabot. Kang Nehemiah, Pastor. Kang Nehemiah, kulba ang Kang Nehemiah, why? Ang iyang leadership is with a vision and determination. Remember, sa iyang panahon, iyang gi-rebuild ang wall sa Jerusalem despite sa mga grabing opposition, di ba? Correct. Grabe, Na-rebuild no? ang Jerusalem. So karon ang atong mga leaders, bisan pa in spite sa hardship o mga opposition, dapat we have to execute kanang plano with God's guidance and pagka-prayerful nato. Ganaga execute with God's guidance and Yes. being prayerful. Pero okay naman na ay mga oposisyon kay para na makita po nimo ang imong sayop. Normal man ginawing. Kaya bisan sa kalibutan atong gipuyan, kung walay oposisyon, dili nato makita og unsay improvement kaya may mabadlong. Sa balaang kasulatan, naagi ng mga oposisyon. Oposisyon. Di gina mawala. Pero in spite ana,
if you are a good leader, kato akong kayong kinanga, you have to execute with God's guidance and pagka mainampuon. So tanawa ang nahimo ni Nehemiah. Di ba successful siya? Na-rebuild niya ang wall sa Jerusalem in spite sa daghan kay nagsupak. Nga naman, kaya ang Ginoo nagagiya og siya nagadepende pinagis pag-ampo ngadto sa Ginoo. Amen. Ang usa ka leader, Pastor, nabay time nga maluya? Ay yes, sa atong pagkatawhanon, naagi na siya. Kanang human tendencies nga, maluya tayo inana. Pero if you are a good leader, ayaw gyud kalimot kanunay sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kana bitang gitawag og ignited nga, ma-ignite ka sa naa sa malisod nga posisyon nga ma-ignite ka tungod kay dunay mga words nga imong ginabasa sa balang kasulatan, din imo nakita ang Ginoo naga-guide gyud sa imo. Pastor, leaders are watching right now and they want to hear you. How can they make good choices, right choices, para ma-bring nila ang ilang organization or anything nga ilang gilid into a better organization? Okay, number 1 is seek God, seek wisdom from God and advisors. Sa ato pauna sa tanan, if you are a good leader, if you are a leader sa atong church, unahon ginibo ang pagpangita sa guidance sa Ginoo. Og muduol pud ka sa mga kirang gitawag og trusted leaders nato nga mga nang-retire na nga imong maduulan. Mentoring. Yeah, mentoring. Then unsa pa gyud? Lead by example. If you are a good leader, wala ka ga pakita nga ikaw mahihemplo, unsa man pagsunod sa imo, di ba? Then naa po din ang gitawag og prioritize integrity and justice. So kana nga mga pulong excuse me, importante kay na ingon nga pangulo sa iglesia. Ug ang atong mga pangulo, di gid nato kalimtan nga kita mahimong mainampuon, iampo nato ang atong organisasyon kini mahimong magmalampuson uban sa paggiya o pagtabang sa Ginoo. Thank you so much, Pastor Alfred Dichos. No? Ganan ko sa inyo, nakuha na ko dito, tulo ka ay. Impact, influence, o integrity, mga kapaglawom, that is leadership.